tinatanong si Tita Julia. Mamaya, mamaya. Nandito, oh. Mamili ka daw. So, ito na, mga kababayan. Nakita nyo naman yung pinakita ko patungkol kay Binay. 'Di ba? Oh, mismong si Abby Binay, pinuna na itong si Sara. 'Di ba? Kung sasabihin mo ba sa mga tao na after election lang ha, tsaka na mag 20 pesos per kilo ng bigas. 'Di ba? Kasi sasabihin na mumuliti ka. Oh, hindi naman po gano'n ang trabaho ng gobyerno kung maibibigay mo na na mura ngayon, ngayon na, ibigay mo na. Hindi mo puwedeng sabihin na, "Oh, mag-antay ako, mag-antay kayo ng timing." 'Di ba? Oh, ayan oh. Mm. 'Di ba? Oh, may nag-comment dito, sabi ni Emily Riota, "Magdalena Valera, wow, paano niyo nalaman? Bait naman ng pangulo natin." Actually, mabait talaga si BBM, ma'am. Ako na mismo nagsabi. Bakit? Nakita ko na, eh. Nahawakan ko na kamay niyan, eh. Ako din mismo nagsabi na pangit talaga ugali ni Sarah. Bakit? Kita niyo naman. Bakit? Ni minsan ba nakakita kayo na si Pangulong Bongbong Marcos may pinapapatay? Ni minsan ba ma'am nakita niyo na si Pangulong Bongbong Marcos merong killer na nakakausap? Wala. Ni minsan mo ba nakita na si Pangulong Bongbong Marcos nagmura? Hindi. Oh, bait. Eh, yung ina-idolize ninyo. Hmm. Ito sabi ni Jonathan Franco, next, no, live punit passport. Actually, yung mga isyung ganyan, hindi natin pwedeng anuhin na yan, tatalakayin, napanood yun na yan sa TV. Yung mga punit-punit passport na yan. Alam mo yun, sa totoo lang, mga kababayan, ganito lang yan eh. Yung mga punit-punit passport na yung matanda na hindi nakalipad ng Indonesia dahil punit ang passport, kasalanan po yun ng nagpunit. Hindi po nakasalanan ng gobyerno yan. Alam nyo, lahat ng pangyayari dito, yes po, Ma'am Maricel Sullivan, nandito po kami sa Singapore. Nandito po ako ngayon sa may ano, sabi dito, Robertson Quay. Robertson Quay ba yan? Oo, Robertson Quay. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, yung mga issue na dapat pangyayari sa ating bansa, hindi natin lahat isisi sa presidente. Yung patungkol sa punit-punit passport na yan, hindi po kasalanan ng presidente yung pagkapunit ng passport, kasalanan po yan nung nagpunit. Pati ba naman yung pagkapunit sa passport, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ba ang umaksyon yan? Eh saan ba yung mga general manager diyan, 'di ba? Mm. Saan ba yung tawag dito? Mga itinalaga niya diyan ng mga personnel sa NAIA. Bakit si Pangulong Bongbong Marcos pa ang gumawa? Katulad niyang nasa Davao. Sinisisi nila si BBM kasi dumami daw ang shabu sa Davao. May tanong ko lang, asan ba ang mayor diyan? Kung dumami ang shabu sa Davao, hindi kasalanan ng ni BBM 'yan. Kasalanan ng mga nanunungkulan diyan, 'di ba? Huwag niyo nang bigyan at gawing kasalanan pa ni BBM yung punit passport, yung masakir sa Antipolo, yung sinakal na nagnakaw sa 7-Eleven, yung lasing na asawang namamato ng bahay na binupukpok ng bato ang asawa, 'di ba? Diyos ko, ultimo yung Russian vlogger na nambastos ng mga security guard, hindi po yun kasalanan ni BBM. Meron pong mga itinaga yung gobyerno na nanunungkulan diyan. Oo. Hindi po sabihin natin, "Oh, may giyera sa Mindanao." Kasalanan ba ng BBM 'yan? Andiyan naman yung mga politician sa Mindanao, nandiyan yung congressman, mayor, gobernador. Oh, andiyan yung mga barangay chairman, mga barangay kagawad, may pulis naman diyan, may kasundaluhan naman diyan. Oh, bakit kasalanan pa ni BBM 'yan? Meron namang mga itinalaga diyan. Oh, yung patungkol sa punit passport sa NAIA, kasalanan po ng mga personel ng NAIA 'yan. Bakit hinahayaan nilang mangyaring ganyan at ultimo yung laglag bala sa NAIA? Hindi na po kasalanan ni BBM 'yan. Kung hindi kayang gampanan ng mga taga NAIA yung issue na 'yan, dapat magsi-resign na sila.
Hindi kasi si BBM diktador na katulad kay Digong na tatakutin mo, ganituhin mo, ganyanin mo. Tignan niyo, ganito ha mga kababayan. Ang bawat estado ng buhay ng Pilipino, may kanya-kanya tayong power. Ganito yan. Sabihin natin, pulis ka, ikaw yung pinaka-PNP chief. Hmm. Sa tingin mo, pag magtatapang-tapangan ka, pag nawala ka na sa posisyon mo at nag-retired ka na, may pulis na tutulong sa'yo? Example natin, naalala nyo si General Eliasar, na kapag kinikwilyuhan mga pulis, sinasampal mga pulis, binabatukan ang mga pulis, nung tumakbo siyang senador, nanalo ba? Ultimo mga pulis, hindi siya sinusuportahan. Di ba? Ultimo mga pulis, hindi siya sinusuportahan. Ganun ang gawin ninyo. Huwag kang magpaka-powerful at maging diktador. Bakit? Kapag wala ka sa posisyon at kapag dumating, di ba, sa punto na hulihin ka, katulad kay Digong, may mga politician bang tumulong sa kanya? Wala. Bakit? Kasi napakahigpit niya nung siya ang politician. Abusing power kasi. Kaya tignan ninyo, hindi porket pulis ka, general ka, armed forces, mataas ang ranggo mo, magtatapang-tapangan ka. Pag nawala ka na sa posisyon mo, di ba? Pag nawala ka na sa ranggo mo, hindi ka susuportahan maskin kaalyado mo. Bakit? Ang pangit ng ugali mo. Ngayon, nasa power ka, sasaluduhin ka ng tao. Di ba? Pag wala ka na sa power, duduraan ka niyan. Sabi ko nga sa inyo, tingnan nyo si Digong, pag nakulong yan sa ICC, duduraan ng mga taga Davao yan. Nagkatotoo nga. Tama naman. Ilang Pilipino ang mas gustong si Digong manatili doon? Ilang Pilipino ang mas gustong si Sara ma-impeach? Kasi hindi nila nirespeto yung sarili nila. Mga powerful sila. Abusing power sila. Kaya pag yan mga wala sa posisyon, walang tutulong dyan. Kasi ang papangit ng ugali. Walang sasaludo dyan. Pangit ugali eh. Yan ang tandaan ninyo mga kababayan. Hindi porket may mga laglag bala sa airport, punit passport sa airport, ay kailangan ni BBM maging kamay na bakal. Kailangan ni BBM ilabas ang pangil. Hindi. Kasi kapag dumating ang panahon na si BBM mawala na sa posisyon, mawala sa pwesto, aapakan siya ng kapwa niya politician. Bakit? Bakit ka namin rerespetuhin? Bakit ka namin sasaluduhan? Ipuki ng ina nung ikaw ang nasa power, baboy ka. Maskin sino mga general na nanood sa akin ngayon, sasabihin nila yan, tama ang sinabi mo. Di ba, Ma'am Arlene? Oo. The most powerful attitude is to be kind. Kahit sinong general ng pulis ngayon, tandaan nyo kahit si General Marbil nanood sa akin, sasaludo yan. Bakit? Si General Marbil kung mag-abuse power siya, magtatapang-tapangan siya, pag nawala yan siya sa posisyon, aapakan siya ng mga kapwa niya pulis. Pag dumating ang panahon na kailangan niya ng tulong, halimbawa, mayroong kasong kakaharapin, aarestuhin siya, walang tulong sa kanya. Bakit? Ang pangit ng ugali. Oh, di ba? Alam ng mga politician yan. Magpangit ka ng ugali, mag-abuse power ka, pag dumating ang panahon na walang-wala ka, walang tutulong sa'yo. Bakit? Dahil sa pinakita mo. Tignan nyo ngayon, anong sabi ni Digong? Tinanong si Digong sa Congress, Sir, ang sabi mo, maraming nagmamahal sa'yo noon, nung ikaw presidente. Bakit ngayon, sir, nung nasa kagipitan ka ngayon, Mr. President, huhulihin ka na, nasaan yung mga nagmamagaling-galing sa'yo noon, na kaalyado mo? Sabi ni Digong, ganyan ang tao. Dumadaan ang buhay. Kapag nasa power ka, mabango ka. Pag wala ka sa power, wala nang tutulong sa'yo. Di ba? Yan ang totoo. Kaya, hindi kailangan ni BBM maging diktador. Hindi kailangan ni BBM na maglabas ng pangil. Kasi pag dumating ang panahon na wala sa posisyon, walang tutulong sa kanya, sabihin, ang pangit niya maging presidente, bakit? Bastos ang bunganga.
Tignan niyo si Digong nung kinulong, sigaw ng mga DDS, "Kaawaan ka ni Lord, Lord tulungan mo si Tatay Digong." Anong sagot ng mga taong nakarinig nung pinagmumura ni Digong ang Santo Papa? Sinawag niyang stupid ang Panginoon. Anong sabi ng mga tao? Ngayon nakahanap kayo ng Panginoon para kay Digong. Nung panahon si Digong ang presidente, pinagmumura ang Panginoon. 'Di ba? Anong sabi ng tao? Ngayon nakakapagtawag kayo na, "Lord, tulungan mo si Digong," samantalang si Digong malakas pa at presidente pa, minura ang Panginoon. Ngayon nagkakaroon na kayo ng Panginoon na nasa kagipitan si Digong? Ah, 'Di ba? 'Yun ang isipin ninyo. Hindi porket tahimik si BBM ay hindi na gumagalaw at ang iniisip ng mga DDS, mas magaling pa rin talaga si Digong kasi walang adik, walang krimen. Walang krimen kasi siya mismo nagpapapatay, 'di ba? Oo. Dati sasabihin, grabe ngayon may patay dito, may patay doon. Noon wala kayong nalalaman na krimen kasi si Digong mismo patayin mo 'yan, tirahin mo 'yan, patayin mo 'yun. Ay hindi ba krimen ang tawag do'n? Ngayon sasabihin niyo, "Bakit? Sa Antipolo may minasakir na tao, krimen ito. Congratulations BBM, mataas ang krimen sa Pilipinas." Bakit nung panahon ni Digong umabot ng 30,000 ang napatay, hindi ba krimen 'yan? Porket presidente ang nagpapatay, hindi na krimen ang tawag. Porket si BBM tahimik lang patungkol sa mga pangyayaring ganyan, mataas na ang krimen. Kung italaga ninyo mula 2022 hanggang ngayon, bilangin niyo kung ilan ang krimen na nangyari sa Pilipinas, hindi pa umabot 5,000. Pero yung nangyari kay Digong, 3 to 6 months, 5,000 na ang patay. 3 to 6 months pa lang, krimen, 5,000 na ang killing incidents. Ma'am Arlene Pabular, mega love shoutout po. 'Di ba? Walang krimen. Bakit? Kasi dinuktor nga. Biruin niyo yung mga biktima nga sa extrajudicial killings ni Digong, walang record eh. Walang mapagsumbungan kaya sa ICC na nga nag-file ng kaso eh. Kasi kung dito ka sa Pilipinas mag-file, ibabasura lang. Bakit? Kasi si Digong ang presidente, hawak ni Digong ang batas. Tanungin ninyo ang abogado ng mga biktima ni Digong sa extrajudicial killings. Nagreklamo sila. Supreme Court, paulit-ulit sila. Ombudsman, paulit-ulit sila. Ang kaso dismiss. Kasi hawak ni Digong ang lieg ng batas. Kaya sa sobrang walang hustisya sa ating bansa na pinatay na hindi dinaan sa due process, dinala nila sa ICC. Doon sila nag-file. Alam kasi nila na hindi kaya sa bansa natin to. Bakit? Hawak ni Digong ang ating batas. Sa ICC natin to i-file. Pag hinuli si Digong, ang batas natin hindi pwedeng manghimasok sa ICC. Tabla. Kaya, nga. Di ba, mga kababayan? Tama ba ako? So, yun lang po. Yung aking live, mga kababayan. Mag-ingat po kayo. Maraming